Okay, mayong hapon sa tanan. Salamat kayo sa matag usa nga niya karon. O salamat ang gahapon adlaw nagapadayon atong distribution of trucks. Kami gahapon tibuok pamilya dito may sa Boulevard. Si Jed drive to ako yung si Orange kugos bata pero ang bata natulog. Akong partner, maayo kay naayo na sa iyahang hilanat. Si Jake, si Jukjuk, among ako yung hapon. Bisan kay kauban mo sa balay. Silang Cheng, silang Bibi, silang Roylin, kuyog ni sila. Kuyog ni silang tanog dagat. So, mauna among activities gahapon. Then si Russell, nakasuwi na siya duha. Duha yang nasulwi ning gahapon. Siguro nahibalo man siguro mong atong isang adlaw namatay ang Pope. Namatay ang Pope. Sabi nimo, dako kayo ng kagubot sa mismo mga Katoliko tungod kay dunay usa ka Pope nga nagprophesy ba? Nagprophesy siya, pero ako dili ko motoo sa iyang prophecy kay dili man wala mas Biblia. Pero mauni iyang giprophesy nga daghan pod ang sulti nga basig ba tinuod. Matud pa sa iyang prophecy, ang kana si Pope Francis mauna daw na ang katapusan nga Pope. Yun siya sa iyahang prophecy. Mauna na katapusan nga Pope. Ang sunod nga Pope, mauna na ang mo-support ni Antichrist. Antichrist ba, mauna na siya kanang masunod niya. So, mauna ang atong panidan. Kay paghuman ana, magpili mo na silang Pope. Paghuman anang kamatayo ni Pope Francis. So masabtan na to og batinuod na makaingon ta nga basig karong bulan na o sunod bulan mag-rapture na. So makaingon ta nga hayahay na ba? Sayo lang kag adto ka sa puloy-ana nimo nga wa nay mga luha. Walay mga di ta matigulang. Sa yunan kag di na ta matigulang. Na malupigan mo na ako mga batanon kay og ang nangutana daghaman nangutana pila medyo edad nato dito sa langit. Wa mo punas Biblia god. Pero ang ilaha banabana laban siya 33 siguro. Kay 33 man ang si Jesus Christ nga diri sa kalibutan. 33 years din siya na sa cross. Pero mga banabana lang na. So mauna ang mga current kay karon nga balita nga atong nadungog kanang ilahang prophecy ni Saint man sa ilang Saint malaki. Sa ato na malakay man malaki, why man why. So ato lang nang obserbaran ng mga balita karon bahin na ng kamatayon sa Pope. Pertindihan na nga ito paglubong oy. 200 siguro dignitaries. Tuwa si Trump. Tuwa si itong presidente sa France. Tuwa dito si Kwan. Zelensky. Kanang presidente sa Ukraine. Si Kwan siguro si Putin. Di siguro na madto kay padala na siguro iyahang ambasador kay hadlok na siya og i-assassinate ba. Hadlok na kay na Putin karon. Halos din na magawas ayang balay siguro. So, yun ana ang mga development karon sa kalibutan. Manindog ta. Abrihin nato itong Biblia. Luke chapter 18. Luke chapter 18 atong basahon ay verses 1 to 8. Verses 1 to 8. Okay na mo? Okay.
Ato basahon ni responsively, I read verse 1, tamanta sa verse 8. Yun dali. Verse 1. And he speak, kanay he speak, si Jesus Christ ni nagsulti. And he speak a parable unto them to this end, that men ought always to pray and not to faint. Verse 2 go. So ako balik ko na kaning verse 2, ingon diri, saying, there was in a city a judge, which feared not God, way kahadlok si Ginoo, neither regarded man. Verse 3, akong basahon. And there was a widow in that city, and she came unto him, saying, avenge me of mine adversary. Verse 4, go. Okay, kaning verse 5, timan ini nga ingon re, yet because this widow troubled me, and I will avenge her, lest by her continual coming, muna na siya, bantayin niya, continual coming, she weary. I read verse 6. And the Lord said, hear what the unjust judge saith. Verse 7, go. Verse 8, I tell you that he will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man cometh, shall he find faith on the earth? Mga po ta, mahal na malangit nun, buhay ng mga Diyos. Salamat kay Ginoo sa among pagtulunan, sa mayong pagtulunan sa Sunday School. Salamat kay Amahan, ikaw naghahatag og wisdom sa among Sunday School teacher. Salamat sa awit ni Pine, na andam among kasing-kasing sa maong awit. Ug salamat sa mga activities gapong adlaw nagapadayon Amahan. Ug salamat sa matag usa nga ni karong kahaponon. Mana mo langit nun among ipangamuyo kanimo kini imong ulipon tagaig igsusulti, og nangamuyo kami kanimo Amahan nga maabog ang evil spirits pinagis dugo ni Jesus Christ. Tabuni kami Ginoo sa bililhon ni mong dugo o among ipangamo gyud Amahan. Ang imong presensya naa sa among taliwala. Kini among pagampo, pangaliw po kanimo, gisalig na mo ang tanan Jesus Christ, among bugtong personal nga manluwas. Amen. Okay, malingkod ta. Okay, ang atong mensahe naguluhan ni siya o the power of persistent prayer. Ang gahom sa mapinadayunon nga pagampo. So, ganiya sa atong Sunday School, gihisgutan man ng pagampo. Introduction, wala may magsabot ni Jed sa iyahang Sunday School, pero nahisgutan niya ang bahin sa prayer. So, mauni siya ang atong gibasa. Ingon dire. Og siya misulti sa usa ka sambingay. Sambingay ni siya. Ako rang i-explain ani mo unsa na sambingay. Og siya misulti sa usa ka sambingay ngadto kanila alang niini nga tumong. Niini nga tumong nga ang mga tao kinahanglan sa kanunay magampo. Og dili sa pagkaluya. Verse 2. Nga nagaingon, mao ni ang sambingay, dihay maghuhukom sa usa ka syudad nga wala nahadlok sa Dios ni nagatahod sa tao. Verse 3. Og dihay usa ka byuda. Ang byuda nato dire kani akong pagumangkon pa si Helen, si Nene, wala naman lain siguro ang byuda dire. So may lang ni ato mga byuda dire kay naman ni panginabuhi. Okay, ingon diri. Og dihay usa ka byuda diha ni ana nga syudad. Og siya miadto ngadto kaniya nga nagaingon, ipanimalos ako sa akong kaaway
Di nga to siya sa judge ba? Dili yun siya, ipanimalos ako sa akong kaaway. Verse 4, og siya dili buot sa makadyot, og siya dili buot sa makadyot, apan pagkahuman siya miingon sa sulod sa iyang kasing-kasing, ayang kaugalingon, bisan ako, wala mahadlok sa Dios ni nagatahod sa tao. Apan, tungod kay kining byuda, nagasamok kanako, siya akong ipanimalos. Basen pinagi sa iyang mapadayunon nga pag-anhi, siya magapaluya kanako. Ang Ginoo miingon, Jesus Christ miingon, ingon diri, paminawa unsa ang giingon sa dili matarong nga maghuhukom. Verse 7. Og dili ba ipanimalos sa Dios ang iyang kaugalingon nga mga pinili nga nagatuaw adlaw o gabi ngadto kaniya, bisan siya nagpailob og dugay kanila. Verse 8. Ako magsulti kaninyo nga siya manimalos alang kanila sa madali. Bisan pa ni ana sa diha nga ang anak sa tao, Jesus Christ, nagaabot siya ba makakaplag og pagtuo dinhi sa yuta. Mao na ang mensahe nato nini kahaponon. So in these verses, the Lord Jesus tells his disciples a parable. A parable that is designed to teach them the importance of remaining persistent in prayer. So, masabtan man nato itong versikulo nga, si Ginoong Isus, nagsulti siya sa mga disciple og parabol nga gitumong na sa pagtudlo kanila unsa ka importante ang magpadayon ta o kanang magpadayon ta nga persistent ba sa pagampo. Now, what is parable? Parable, nakuha nato ng definition sa 1618 dictionary. Ingon diri, parable is a representation of something real in life or nature, from which a moral is drawn for instruction. So, mao na ang parable. Representation na sa mga butang nga real kayo sa kinabuhi o real nga natural, diin gikan itudlo ang mga maayong pamatasan, maayong attitude ba. So, I would like for us to examine this parable together this afternoon. Muna, paminaw mong maayo, kay gusto na kita tanan, gusto na ko nga atong eksaminon kani nga parable nini kahapon nun. Nga naman, tungod kay nagkinahanglan nga maminaw ta sa kamatuoran nga gitudlo din he. Why is that? Ingon ani siya. Because in the church, because in the church and in the work of the Lord, everything rises or falls on prayer. Sa ato pa, ang tanan nga dinhi sa church, kung nata ng church o ang buluhaton sa Ginoo, ang tanan ani mutaas ni o mo pull down depende na sa prayer. Kasi tanawar gud og unsa ka powerful ning prayer. That is why we take the first part of our Wednesday service and devote it to prayer. So, mauna nga natay simba dinig Wednesday kay naata dire ang ato dire ang gihimo. Pag human natog wali pila ka minuto, ampo ta. Daghan kay natog ampuan. Abi nimo og daghan ta dire, daghan pud unta atong ampuan. Pero kay gamay ra man mi dire, kasagaran dire, manimba dire among pamilya, kani margaha family, kanang uban nga makaanhimo dire. Anhimo dire, simba mo dire Merkulis. Labi na kanang mga members sa choir. Ari mo dire. Mao nang natay simba dire Wednesday.
So, let's take a look into this parable this afternoon and atong tan-awon ang mga kamatuoran nga naa dinhi. Tungod kay naa dinhi ang mga kamatuoran nga nagtudlo nato bahin sa gahom sa persistent prayer. Gahom sa persistent prayer. So, paminaw mo maayo ani kay importante kaini sa atong pagka-Kristohanon. Number 1, atong mensahe, the cry of the widow. Ang hilak adtong usa ka byuda. Point A, her demand. Ang iyahang demand. So, pagbasa na to kaniha, dili wala ta kahibalog unsay nature sa gibug-aton sa kasing-kasing atong nga byuda. Pero, she had a grievance, doon na siya ikasaway, batok sa tao nga naabagyod bugat bagyod sa iyang bugat gyud kaayo ang sala sa tao diha siyang kasing-kasing. Bugat kasi ang kasing-kasing. So mao na ang iyahang demand ang dunay gyud kabugaton sa iyang kasing-kasing alang tao nga nagtuo ta nakasala niya. Point B, her disadvantages. Okay. Kining maingon tang pobre nga kalag, daghan gyud ni siyag mga butang naglihok batok kaniya. Katong byuda, batok kaniya. Tungod kay when it came to seeking redress before a court of law, diha sa ilaha atong panahona, kung doon na kay mga gusto nimo ihusay ba dito sa court of law, usa siya ka babae o kanang babae diha sa ilang gobyerno dili makasulti diha sa korte. Dili makasulti diha sa korte. It's number 1. Mao na ang disadvantage. Number 2 nga disadvantage, usa siya ka byuda o wala siya bana nga musulti alang kaniya. Ano na siya? So, number 3, usa siya ka byuda o kaning mga byuda segment ni sa katilingban ba nga maingon nato nga kadaghanan nila oppress o kasagaran, they are they are taken advantage. Mao na ang ikatulong nga disadvantage. Number 4, usa siya ka byuda og tungod kay siya byuda, synonymous na sa kanabang kasagaran og wa kay panginabuhi, walay ga support nimo, luoy gyud kay ikaw nga byuda, maingon nato nga pitos ko kayo ang kinabuhi ba? Pitos ko kayo ang kinabuhi. So kani nga byuda wala siya kwarta nga iyahang ipadanglog sa wells of justice kay bisan kani adto ni naman ning mga hatag-hatag ba? Hatag-hatag sa huwis. So tungod kay wa siya kwarta, dili siya makabayad o di siya makahatag og bribe nga kung gusto bribe niya dili siya makahatag pod. Mao na ang disadvantage ani ni Asya kanini ang hilak sa usa ka byuda. Padayon ta. Her determination. Ang determination niya. Ang Biblia nagsulti diri nga ingon dito continual coming. Continual coming. Sige siyang adto gyud ba dito sa huwis. This phrase has the idea that she was begging this judge for help every day. Every day. Mo nang gihimo niya. So, kung naato sa korte, nasa court sa iyang opisina tong judge, tuwa siya, mato siya. Pananglitan kadtong huwis tuwa sa merkado, adto niya. Tuwa sa merkado.
magpakiluoy siya dito sa huwes, bisan pag atubangan ang huwes na sa tubangan siya mga amigo. Tuwa siya. Dayon, muadto siya sa ilang balay. Muadto sa ilang balay. So, bisan asa tong huwes muadto, there she was constantly asking him to give her satisfaction. Mao nang determination niya. Mao nang determination. Point D, her desperation. Ang iyang pagka-desperado ba? Iyang desperado. Tungod sa iyang social standing, and because of her financial standing, social standing, murag ubos kaayo siguro ang pananaw sa tao diya kaniya, o tungod sa kapit o sa iyang kinabuhi, wala gyud sa laing paglaom, except nga mangayo gyud siya og tabang atong huwisa. Mga isang tabang. Therefore, she made a nuisance of herself sa to. Gihimo niya ang iyang kagulihon nga masabaan ba? Masabaan batong huwis diha niya every day until she received the very thing she was after. Mao na ang her desperation. Okay, so this widow, makafollow ka da, this widow represents us. Kaning byuda nagrepresent ni nato. Tungod kay, there are times when we too are burdened down with cares, we are burdened down with worries, we are burdened down with fears, and we are burdened down with troubles. Di takalikay ano niya siya. So daghang mga panahon nga doon natin kabalaka, doon tayo mga kahadlok, doon tayo kaguliyang sa atong kinabuhi. O panahon ng mga adlaw, mga bulana, it may seem that every circumstance of life is stuck against us. Mura makaingon ta ba nga, ang tanan namang mga netabo sa kong kinabuhi, mura against na yun ako. Ano man doon na gani siguro posible nga matintal ta, maingon ta, what is the use of believing God? Basig doon na anay mga instances nga matintal ka nga makasulti ka ni ana. Especially, yun ani ba? Especially, human na tog ampo, dayon, wala pa man, ampo na punta, wala pa man, ampo na punta, sigit ang ampo, wala man. Yet, if we can learn anything from this poor woman, kung magka-cut-on ta, sa bisan kanina ining pobre nga byuda, let us learn the lesson that persistent in prayer pays off in God's time. Kana bang padayon gyud tag-ampo, mabayaran rata ana sa panahon sa Dios. Sa panahon sa Dios. So, makasulti ko nato, makasulti ko nimo, makasulti ko sa kong kagulingon, keep praying despite all the obstacles you face and despite all the signs that say you should not give up. Dili yung tabunda o mag-ampo ka, ay undang. So, mauna akong masulti, balik ko na ko ha. Keep praying despite all the obstacles you face and despite all the signs that say you should just give up. Sabi ni mo, kinsay na musulti ana, atong flesh. Kung sige kag-ampo, ang flesh na to, may undang na nag-ampo eh. Undang na nag-ampo. So, og naana gani, padayog ampo. Padayog ampo. Number 2, the coldness of the judge. Ang kabugnaw sa kasing-kasing atong huwisa. Point A, he was corrupt.
He was corrupt. This man did not care anything about God. This man did not care anything about man. All he cared about was himself. Ang iyang kaugalingon and his own life. Kung atong move to put it simply, he was a wicked man. Sa siya katao nga dautan. Point B, he was kalos. Gahit mo kasing-kasing, kalos. Even though he had heard this widow's petition, bisan pa na dungog niya ning petition atong byuda, o nakita niya nga duna gyud say valid case, dili niya tagdon. He would not do as he asked. Dili niya bisag sige hangyo tong byuda, dili gyud siya mosugot. He simply turned a deaf ear. Katong huwes, di gyud siya maminaw, murag bungol. Parehas po din ako, siguro bungol-bungol. He simply turned a deaf ear to her pleas for help. So ano siya? He was hard-hearted. Gahi kayo kasing-kasing ni huwisa, na sirado kanuna iyang una-huna ngadto sa kinahanglanon atong byuda o ngadto sa kinahanglanon sa uban. Dayon ta. Point C. He was condescending. Abi nimo, there was a time nga nagapaubos siya. Okay. In spite of his spiritual condition and in spite of the fact that he did not care for this widow in the least, in the end, he helped her. So, bisan pa sa iyang dili sa wala sa di sa tuo Ginoo, in spite of the fact nga wala sa pagtagad ngadto atong widuha, abi nimo sa katapusan gitabangan ra gyud niya ang byuda. Tabangan ra gyud niya. Why? The answer lies in verse 5. Ato makita ang tubag sa verse 5. There are two words there that are of special interest. Moto akong gipahinumduman nimo katong word troublet. Sa to pa nakapasamok ba? This word comes from two words that mean to reach forth, to beat another, or to cause another trouble. Kanang masamok, bagyo ni mo siya. Masamok yun mo siya. Mato nga, kaingon siya, bangan lang na ako ni Biyudaha, oy. Ang another meaning is, another word is weary. Weary. Kani nga pulong, ambot pasabot ani, to beat down or to blacken the eye. Kana bang bunala nimo ang naong baden na black eye. Mao na ibot pasabot anang weary. It is a word used to describe the effects of being beaten severely about the head. Mao na epekto kung mabunala nimo ang tao sa iyahang ulo. Itom ang iyang mata. Evidently, this means that her continually coming before him and her constant crying was hurting this man's reputation. Sige ko siya dito. Kanunay siyang ato dito. Dayon, hilak naman siya. So, tungod ato, murag nasakit ba ang kasing-kasing atong huwis. She was giving him a black eye. Murag tagaan niya black eye in the community. Muna ang nahitabo. So muna ang coldness of the judge. Muna ang lesson para nato. For us, the lesson here is this. We may not get the answer we want immediately, but we must keep asking and keep believing God will answer in His time. Balik ko na ko ha. Alang nato, katong lison din mauni siya, nga dili man nato makuha ang tubag sa Ginoo, dayon, apan,
Makapadayon tag hangyo sa Ginoo, makapadayon tag ampos Ginoo, then makapadayon ta sa pagtuo sa tong Ginoo, tungod kay ang Ginoo mutubag ra siya sa iyang panahon. Number 3, the contrast with our Father. The contrast. Ang contrast atong huwis o atong langit ng amahan. So pag human ni Jesus Christ now turns from the character. Ang character ani katong huwis. Jesus now turns from the character judge in this parable to the Father up in heaven. He shows us that God, who is nothing like the unjust judge, delights in answering the prayers of His elect. Mao na ang atong Dios. Iyang gi-contrast dinhi. Iyang gipadayag dinhi nga ang langit ng amahan nga who is nothing like an unjudged judge, malipay siya pagtubag sa mga pagampo sa iyang mga pinili. Isa man ang mga pinili, ikaw ni nga saved. So, point A, He hears His people. Nakadungog ang atong langit ng amahan sa mga pagampo sa iyang mga pinili, sa iyang mga anak. So, we need never fear that God does not hear us. Ayaw nagkahadlok nga ang Ginoo dili makadungog kanato. Tungod kay ang dalunggan si Ginoo kanunay ng abre sa hilak sa iyang mga anak. Kanunay ng abre. Pasahon na to, dire ha? Pasahon na to. Isaiah 65:24. Kamoy basa ana. Aron kamo tanan, aron di mo katulog. Read. Kaning Jeremiah 33, mao nay cellphone number sa Ginoo. Jeremiah 33, read. So mao na ingon ni Isaiah siya, og mahinabo nga sa dili pa sila magasangpit, ako magatubag na. Isi, mao nang promise si Ginoo. Og mahinabo nga sa dili pa sila magasangpit, ako magatubag na. Og samtang nga sila magasulti pa, ako mamati kanila. Kaning Jeremiah 33:3 mao ni ang balikon ako cellphone number ni Ginoo. Sa una ni telephone number sa wa pa cellphone. Karon cellphone number ni ingon siya, tawag ngani kanako og ako mutubag kanimo og mapakita kanimo sa dagko og gamhanang mga butang nga ikaw wala pa nakahibalo. So imagine that. Dayon na to ni apa dire. 1 John chapter 1, 14 to 15. 14, kamoy basa na tanan. Ready, read. Verse 15, go. So mao na ingon sa 1 John, ingon dire, o kini mao ang pagsalig nga atong nabatunan diha kaniya diha sa atong Ginoo, nga kon kita mangayo og bisan unsa nga butang sumala sa iyang kabubuton, siya nagapaminaw kanato. Verse 15, o kung kita nasayod nga siya naminaw kanato, bisan unsa nga atong pangayoon, kita nasayod nga kita nagbaton sa mga pangamuyo nga atong gitinguha gikan kaniya. Mao ni ang promise sa Ginoo nga atong barugan kay promise man sa Ginoo. So, point A is He hears His people. Point B, He honors their persistence. He honors their persistence. So, ingon dito sa atong pulong, do He bear long with them, ingon ani mao na ang ato nabasa kaniya. Sometimes usahay ko ding prayer. Kani atong prayer usahay ni tubagon dayon. Sometimes prayer is answered immediately. At other times
the answer is delayed for some time. Gidelayed niya ang tubag niya for some time. The key is not giving up. God is not just making us wait. He is working out the answer we seek. Kanang mutubag ang Ginoo, no? Dili man nabot pasabot ka, dili gyud na niya ihatag nimo. Ang buot pasabot sa Ginoo is kanang gipangayo nimo, tagaan ba kag mas maayo pa na. Mao nang di katubagon. So, our persistence in prayer demonstrates the depth of our burden. Kanang persistent padayon tas pag-ampo pa nagpasabot na nga lalom kayo ang kabugaton sa atong kasing-kasing. Tungod kay, if you can pray about an item once or twice and then give up, you were not really burdened over it. Pag ampo ka karon, wala man. Ampo ka ikadua, wala man. Undang na ka, apoy. Wala man ihatag. So, balik ko na ko, if you can pray about an item once or twice and then give up, you were not really burdened over it. A genuine burden will put you before God and keep you praying there until He answers. Mga persistent prayer. So, doon na kayo mag-ampo, doon na ko pag-ampo nga mga 3 na kabulan, 4 na kabulan, nagpadayon lang yapon ko. Discourage sa unta ko, pero nakatuon po ko aning mensahe ko, padayon ko ampo. So, padayon ta. He handles their petitions. So, ang atong Ginoo, langit nung Amahan, does not turn a deaf ear to our petitions. Dili bungol ang atong langit nung Amahan nga iya lang isalikway ang atong petitions. Samtang di pa siya mo tubag sa atong pangamuyo, He begins the process of working them out speedily. Ang kamatuoran ani, real prayer is the evidence of God's impending answer. Balik ko na ko Real prayer is the evidence of God's impending answer. Why? Nga naman? Because real prayer always begins with God. Ang tinuod nga pag-ampo, nagsugod man na sa Ginoo. Yung ano man ang process ba? The Spirit, Holy Spirit, burdens our hearts. Ang balang Espiritu, pabugatan niya atong kasing-kasing. Then, we offer the burden back to God. Abi nimo maghigda bitaw ka, maghigda ka na. Akong giotro ang akong relo nga pa-adjust ako ni Jed og akong pag-ampos buntag 3:30. So, 3:30 na. Abi nimo pag 3:30 na mutingog na ang imong relo. Kapuya ibangon. Kapoy kay bangon. 3:30 gud labi pa kay katulog. Labi kay bangon pero abi nimo kana naa siya nga aghaton ka pagpaampo. Prompting na sa balaang espiritu. Ayog balibari na. Basta bisag katulgon kay ka. Ampo lang yun. Bangon, ampo. Because that is a prompting of the Holy Spirit na siya. So, real prayer always begins with God. The Spirit burdens our hearts and we offer the burden back to God. Kinsa, busy na kaayo siya, nga na-engage siya in bringing about the answer. Romans 8:26-27. Kamoy basa ng Romans 8:26-27. 26, kamoy basa. Ready, read. Verse 7, go.
Okay, mao na makaingon ta usa ka dako kayo nga confidence nga angay natong ihatag sa pagampo. What a desire that should put within us to seek His face more consistently and persistently in prayer. So, mauna gyud na kung mahimo mauna atong desire kanunay sa atong kasing-kasing nga pangintao na to ang dagway sa Ginoo, ang naong sa Ginoo consistently and persistently sa pagampo. Okay, so number 4, the challenge to the saints. Ang challenge na ni nga kanimo, challenge ni nganhi kanako. Hagit ni diha kanimo o hagit ni diri kanako. Now, what are we to do with this message? Unsa may buhaton nato ani mensahe? I think the answer can be summed up by 3 simple challenges that will make all the difference in our prayer lives. Point A, be committed to prayer. Mauna, be committed to prayer. Jesus says that we ought always to pray. Mauna, isulti ni Ginoong Hesus. This is the idea nga atong makita diya sa 1 Thessalonians 5:17, ang Biblia nagsulti diya, pray without ceasing. Pray without ceasing. Without ceasing has the idea of no intermission. No intermission. Adili gyud nga diretso tanan-tanan kung mag-ampo ka o nanapoy prompting nga pampuon ka, ampo. Nguna na ba? Pasabot na siya. It can refer to a naging cup. Kaning pray without ceasing, maparihas that maparihas ko no, nato sa kanabang kanang mukatol atong tutunan ba then muubo ka, tungod ana muubo ka. Ingon ana ang pray without ceasing. A tickle at the back of the throat that says a cup is always about to happen. Jesus is telling us to be ready. Now, to be on guard, to be watchful, it is the idea of being in the attitude and atmosphere of prayer all the time. Mauna ang pray without ceasing. So tanawan prayer is more than an obligation. Balik ko na ko. Prayer is more than an obligation. It is also an opportunity. It is an opportunity for us to be in touch with our Heavenly Father anytime that need arises. Mao ni panahon nga hinabi nato atong langit nung amahan. Point B, mao ni ang challenge, be consistent in prayer. Be consistent in prayer. Sa pa, atong ibasa kaya, not to faint, ayaw pagkaluya. This phrase means to lose heart, to become slothful, or to grow weary. Yun siya, ayaw kaluya. Ang pasabot na, ayaw kanunay init imong kasing-kasing, ayaw pag tinapol, sa ito pa, ayaw pag patubuan ng imong kaluya. Muna'y but pasabot na not to faint. Jesus challenges His people not to lose heart during the times when answer to prayer is delayed. Balik ko na ko. Si Ginoong Hesus, gi-challenge ang iyang mga katawhan, ikaw, ako, nga dili mawad-an imong kasing-kasing o kainit panahon sa nanang panahon nga nadili ang tubag sa Ginoo. Don't give up. Don't give up. Keep praying and don't lose heart. God will move in His time. This is illustrated in Galatians 6:9. Kamoy basa ang Galatians 6:9. Ready, read. So mao na ingon ni Paul, ingon siya, ug dili kita magakaluya sa pagbuhat og maayo kaysa tukma nga panahon kita magaani kon kita dili maluya.
Number 4, padayon ta sa challenge. Be comforted by prayer. Kung mahimo magakalipay ta sa prayer. So the last question in verse 8 wonders if Jesus will find faith when He returns. Mao natin gibasa kaniya. That is, will He find His people persisting in prayer before the Father over the things that really matter? The answer to this question depends upon you and me. We may be faithful or we may not. We might persist and we might not. You say, mingon siya, asa man ang kalipay ani? Makaingon ta na, where is the comfort in this? It lies in what Jesus said. Notice that He said, where the Son of Man cometh, katotong ibasa ka na, ingon dito, where the Son of Man cometh, the comfort in prayer is this: God's people may not always do what they are supposed to do, but they can count on the Lord to keep every promise He had ever made. He will be faithful to honor His word to us. So mahimo nga kita dili ta faithful sa Ginoo. Usahay mapadayon ta, usahay dili. Pero ingon ang Ginoo dire, when the Son of Man cometh, ambot pasabot ana, ang kalipas sa pag-ampo mao ni nga ang mga katawhan sa Ginoo mahimong dili sa kanunay mohimo sa unsay angay nilang buhaton. Apan we can count on the Lord. Masaligan nato atong Ginoo to keep every promise. Nga ang tanang mga saad sa Ginoo yang buhaton na. Unsay mga saad niya nga naspulo sa Dios, buhaton na sa Ginoo. He will be faithful to honor His word to us. You may feel like giving up, murag bation ka, nga muundang na ka, but keep on praying. Padayon ang pag-ampo, and He will answer in His time. Tubagon ta sa Ginoo sa iyang panahon. That is His promise. Ato basahon na, muna ang promise niya. Okay, basahon na to. John 15:3, 15:7. John 15:7. Kamoy basa na. Read. Be abide in me, and the words abide in you. You shall ask what you will, which is abide in you. John 16:23. Go. And that day you shall ask me nothing. Verily, verily, I say to you, whatsoever you shall ask the Father in my name, He will give it you. Matthew 21:22. Go. And always whatsoever you shall ask in prayer, believing you shall receive. Apailain niya ang promise sa Matthew 7 and 8. Matthew 7:7. Kamoy basa. Read. Ask and it shall be given to you. Seek and you shall find. Knock and it shall be opened unto you. Verse 8. Go. For everyone that seeketh, and he that seeketh findeth, and to him that knocketh it shall be opened. Mao na ang saad sa Ginoo. I hope barugan nato niya kay yan saan. O gitapuson ako ni atong ako mensahe sa usa ka sugilanon. Dunay mga tourist nga ning cross sila sa Atlantic Ocean ba, sa usa ka dako kayo nga ocean liner. Dayon tuwa dito nakasakay si FB Mayer, usa ka pastor nga gihangyo siya nga musulti siya ngadto sa mga passenger on the subject about answered prayer. So, tuwa dito naminaw usa ka agnostic. Sa man agnostic, kanang dili mo tuo Ginoo ba? Dili mo tuo pulong sa Ginoo, di mo tuo ani, mo na agnostic. Tuwa dito ang agnostic nga samtang gawali si Pastor Dr. Mayer, tuwa pod siya dito naminaw. So, gipangutana siya. Gipangutana to agnostic. Kung saan may huna-huna atong sermon ni Dr. Mayer. Nitubag po ito agnostic siya nga, medyo kumutuo ang mga pulong. Wa kumutuo atong yawali. Wa kumutuo. So pagka afternoon na siya, later in the afternoon,
katong agnostic was on his way to another service. Doon na may service dito, din ato na po siya. Na gusto lang yun siya maminaw ba? Sa unsa kuno gusto lang yun siya maminaw sa unsa isulti adto mga si yabi kani isulti ng dili tinuod ba para niya nga mga bubbler ingon niya. Mato lang yun ko. So nagdala siya og duha ka oranges. Nagdala siya og duha ka oranges. Sa iya butang na siyang bulsa. Samtang naglakaw siya, paingon atong meeting place, nalabyan niya itong tigulang nga babae. Itong tigulang nga babae nalabyan niya. Nga, naglingkod dito sa iyahang lingkuranan. Murang katulgon. Murang katulgon ba? So, gusto siya malingaw sa iyang kaugalingon, in the spirit of fun, katong agnostic, gikuha niya atong duha ka oranges, anya ang kamot sa babae nga tigulang nag-ana man murag katulgon, gibutang niya sa kamot. So pag human sa meeting ana, nakita man niya katong tigulang nga babae, nakita niya ang tigulang babae nga piting lipaya kay niya nagkaon atong mga oranges nga ibutang siya kamot. So adto niya siya. Murag nakita lagi kanako nga na-enjoy lagi kagkaon ato mga oranges. Dan ingon tong tigulang nga babae, ingon siya nga, "Yes sir, my father is very good to me." My father is very good to me. Ingon tong agnostic, "Your father?" Ako sigurado ko nga patay na yun ang imong amahan. Tigulang na gud siya. Sigurado yun ko patay na imong amahan. Ingon ang babae, "Praise God. He is very much alive." Isa, praise God. Gidayeg na kong Ginoo kay buhi gud ang akong Ginoo. So, gi-explain niya ngadto sa agnostic ang nahitabo niya insa abi nimo no. Nahubog manggugugod samtang nga biyahe ang ocean liner ba nahubog siya nagsisik bitaw. Sisik kanang nahubog ba sa dagat. Siya nahubog manggugugod pila na kaadlaw. Dayon nangayo ko sa Ginoo nga tagaan kog orange aron matabangan ko sa akong pagkahubog sa dagat. Now, samtang gaampo ko, nakatulog siguro gyud ko sa akong pagampo. Nakaron pag mata nako, naamay maayo gud kayo ang Ginoo. Kay gitagaan nangayo kog isa, gitagaan kog duha. Ano siya? So I found that he had only sent me one orange, but duha ko no. So pagtubag ani atong tigulang nga babae, pagtubag niya katong agnostic wa katingog ang agnostic siya. Later on, the same atong barkuha na igawali katong agnostic na converted siya, nahimo siyang believer ni Jesus Christ. Nahimo siyang believer sa Ginoo. Answered prayer. Muna makaingon ta, keep on praying saints. The answer is on the way. Nindog ta mga apo ta. Amahan na malangit nun, buhi na mga Diyos, salamat kayo sa imong pulong, salamat Ginoo sa imong mensahe di kanamo bahin sa persistent prayer. Amahan, salamat kayo. Akong ipangamuyo nga kini mensahe mulugdang ni sa kasing-kasing namong tanan Lord. Akong ipangamuyo amahan nga ikaw Ginoo magalihok yun sa mong kasing-kasing. Akong hayo na matag usa, you can sit it down there, you can come to the altar, you can kneel. Pag-istorya si Ginoo. Unsay imong mga tingwa sa Ginoo, isulti si Ginoo. Dako ang atong Dios. Let's do it this afternoon. Amahan na malangit nun, buhi mga Dios. Kaya kahaponon, ang imong anak na silang sa tag sa kalingkuranan. Wala ko kapalo sa ilahang tingwa silang kasing-kasing. Lord, apan, nahibalo ko nga ikaw naminaw kanamo nga imong mga anak. Amahan ang amoyo ko kanimo Lord. Patandog unta imong kasing-kasing.
sa tinguha sa imong mga anak, Lord. Ning katapusan mga adlaw, Lord, tiguna mong pagtuo kanimo. Ug ako nang amoyo, Amahan, nga ikaw nga among Dios magpalalangin sa matag usa o magbantay sa matag usa. Kaduha, Amahan, ikaw nga among Dios labing kamhanan the entire universe maghimo sa imong dagway, imong naong nga magasidlak nga na sa matag usa ug magpadagayaon sa grasya nga na sa matag usa. Katulo, Amahan, ako nang amoyo diha kanimo Dios nga makagahom nga ikaw Ginoo magmaya ang imong panagway nga na sa matag usa ug muhatag sa matag usa og kalinaw. Dios nga langit no nasayod mi nga hapit na kami nimo kuhaon, Lord, in the rapture. Among ipangamoyo kanimo, Amahan, nga samtang wala pa, Lord, tagaimig courage, Ginoo, tagaimig kasing-kasing nga kanunay mi magasimba kanimo ning katapos mga adlaw. Amahan, kaya mong pag-ampo, pangaliw po kanimo, isalig na mo ang tanan ni Jesus Christ, among bugtong personal ng manluwas. Amen. Okay? Buta? Okay, once again, no, daghang kay salamat sa presensya sa matag usa. Amen. After the service, atong lamanuhon itong pastor, magpasalamat sa anidat nawali, kabahin sa pagampo. Amen. Okay, alam sa pagtapos, ako ngayon na matag usa, please rise. Now we're going to sing Sweet Hour of Prayer. Amen. Okay, first stanza, ready, sing. Prayer, sweet hour of prayer that calls me from the world of care and leads me at my Father's throne. Make all my wants and riches known in seasons of distress and grief. My soul has sought and found relief and of escape that tempters there by thy return. Sweet hour of prayer. Verse 2. Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, thy wings shall my petition bear. To him whose truth and faithfulness engaged the waiting soul to bless. And since he bids me seek his face, believe his word and trust his grace, I cast on him my every care and wait for thee. Sweet hour of prayer. Last verse. Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, may I thy consolation share. Dear from Mount Peace, God's lofty height, I view my home and take my flight. This robe of flesh I'll drop and rise to seize the everlasting prize and shout while passing through the air. Farewell, farewell, sweet heart of prayer. Amen. Okay, let us bow our heads and let us pray. Heavenly Father, in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ, we thank Thee, O God, for today. Salamat, Amahan, sa imong pulong na natudlo sa Sunday School. Nawali, Lord, sa panahon sa preaching service. Salamat, Lord, sa mga taong imong gipanggamit alang sa kadaugan nini nga panimbahon. Much more, Lord, nagapasalamat kami kanimo sa presensya sa matag usa,
Salamat kay Amahan sa ilahang pag-uban ka namo ron sa kadasig nga imong gihatag ka namo. And we are praying, Heavenly Father, nga katong mga uban namong mga kauban, Lord, nga wala namo makita karon, nga makita namo sila by next Sunday, O God. And Lord, we thank Thee, O God, for the message about prayer. We are praying, Heavenly Father, nga Ikaw sa kanunay, Lord, magahatag ka na lig-on nga may nampuon nga kinabuhi. Ay mo ginapray kanimo, Lord, as a Christian, nga ma-practice ginunta namo ang pag-ampo, Lord, sa matag adlaw, sa matag panahon. Every time, Lord, that we are discouraged, every time, Lord, that we are happy, every time, Lord, nga naami pangayoon diha kanimo, amo ginapray kanimo, Lord, help us, Lord, to rely on prayer, O God. Nasayod mi, Lord, you answered prayer. Nasayod mi, Amahan, nga ikaw sa kanunay Ginoo nga nagapaminaw sa mga mulo sa imong mga anak. Amo ang ginapangamuyo kanimo, Lord, nga samtang kami magapamauli karong kahaponon, ang paabta, ang tagsa kanamo sa mga tagsa kapanimalay safely. And amo ginapangamuyo kanimo, Amahan, nga ang fruit of the Holy Spirit imuhang ipabalon sa matag usa. Much more, Lord, ang grasya, ang kalinaw, ang bisan pa ang himong kaluoy, Lord, among pangayoon diri sa among kinabuhi. Kining tanan, Lord, ang ginasalig o ginapasalamatan sa bililhon nga ngalan ni Ginoong Hesus Dios sa walay kang turan. Amen.